Welcome back to another episode. Balik van life na tayo. At sobrang namimiss ko na to. Sa biyahe na to kasama natin ang mga bago nating kaibigan. Makakasama natin ang isa sa mga nagsimula ng van life dito sa Pilipinas o OG kung tawagin, si Vancada TV. Ito na, this is it. Siyempre kasama ang kanyang sidekick na si Pokmaru. Serious guy. At ang matagal ko ng kaibigan na si Jello Vinta. It's your boy, my man! At ngayong araw ay pupunta tayo ng Dasol, Pangasinan. So sit back, relax, and enjoy the van life. Simulan natin ang araw ng masarap na agahan. Welcome to Litas Kusina. Matatagpuan to dito sa Blas Ople Diversion Road. Dito yan sa Malolos, Bulacan. Pagmamayari to ng pamilya ni Vancada TV. Kape! Babayain na ba tayo, bro? Oo, bro. Ito na, this is it. Yeah, boy! Pag-usapang masarap na lugaw sa Malolos, Litas Kusina agad yan. Naalala ko dati, 3 years ago, lahat ng mga kilalang mga lugawan dito sa Malolos, pinagkumpara ko na kung sino yung the best, sino yung pinakamasarap, sino yung pinakamura. At nadaanan ko itong area na to ni Project, also known as Vancada TV. Pero yung katabi nyo, yung Bahay Pawid. na Bahay Pawid ang naano ko, which is lolo mo rin pala. Lolo mo ba? Dito tayo ngayon sa Bulihan, Malolos, Bulacan, kung saan located itong kainan nila Project. LTV, Lugaw, Tokwat, Baboy. Ito yung tokwat baboy niya, wala lang lugaw. Gusto mo tikman yung lugaw? LTB, lugaw, tokpat baboy ang ibig sabihin niya. Di ba dati yung baboy sa lugaw ay steamed lang? Alam niyo ba na ang unang gumawa ng crispy baboy na pansahog sa lugaw dito sa Malolos ay Litas Kusina? Maliban sa lugaw at LTB, may mga ibang pagkain din silang sinaserve dito. Ito bro, sariling recipe ko yan. At isa din sa dinadayo dito ang kanilang kakaibang timpla ng tapsilog. Timpla ko yan. Ito mismo? Oo. Kasi before, bumibili lang kami ng Tapsilog. Nagsara yung kumpanya. Ngayon, may natirang isang pack. Hilaw yun bro. Tinitikman ko yun hilaw. Para makuha ko yung lasa. Ngayon na perfect mo na. Ngayon na perfect ko na. Ngayon, Okay. amuyin ko pa lang yung pagkain. Alam ko na kung ano yung condiments na doon. Kung ano yung spices na doon. Diretso na tayo sa biyahe. Sarap naman ng jeepney yan, di ba? Oo. Jeepney ako ng jeepney, Suzuki pala yun. Happy camping! It's your boy, my man! Malayo-layo ang biyahe natin ngayon. Pero ayos lang yan. Sarap. Kalishan. Dahil ngayon wala naman tayong checkpoint sa biyahe na to. Di ba ito bro yung kasabayan natin kanina? Yeah, man! Ganda! Parking squad with same interest, camping. Welcome to Lakeshore. Nag-stop over na muna kami para bumili ng mga kailangan naming maiinom. Ay bro! Ay Babira! Ikaw ba yun? Oo. Babira si Tale! Kilala ko mo na to! Bago to? Bagong luma. Small world Babira. Kaibigan si Tale, nagmumotor din to. Ano balita? Eto, Pangasinan. Babira! Ikaw pala yun! O ingat sa mga punta mo! Hatid ko lang asawa ko. So, andito kami sa Lakeshore. Yung nga, narinig nyo na ang punta namin ngayon isa sa Pangasinan. Kung saan yung Pangasinan is ito yung lugar ni Gino. Pero titignan natin kung makakasama si Gino dahil marami siyang inaasikaso. Nice shirt bro, ganda lang. Ma'am, yung hipon mo ulit ha? Bumalik kayo kasi sa amin. Hipon sisig po yun, di ba? Tosino. Tosino. Bye-bye po. Malaya at bukas na bukas ang oras natin. Kaya walang pagmamadali sa biyahe na to. Chill lang. Anong dahilan bakit pinagbubutol yung puno? Overtake natin to si Vancada. Si Bak! Si Bak! Manis! Bamban, Tarlac. Meron akong ganun bro. Yung gusto mong bumili ng ukay-ukay kahit di mo kailangan. Wala na natatempt ka sa ganun. Yung parang, tulad nito oh. Mga shorts.
Yung alam mong marami kang shorts pero parang gusto Gusto pa rin bumili. Attracted ka rin ba sa ano? Yung sa mga kainan sa gabi na mayroong mga ilaw na mga warm light, yung mga kulay dila ng mga bumbilya. May satisfaction ka nakukuha sa ganun. Yung parang inviting siya na gusto mong tambayan kahit di kumain, bumili ka. Oo, gabi, ganon. Oo. Ay, sarap sa pakiramdam. Tapos may table sa'yo. Anong table? Anong table? Welcome to Santa Clemente, Tarlac. Isa na napakahabang highway, bro. Kaliwat kanan dumidilaw na mga, alam mo na yun, yung mga ano tawag yan? Palayan. Madidilaw na palayan. Ang ibig sabihin yan malapit na yan, anihi. At kung dito sa nakikita nyo dito sa may bandang kaliwa, yung kabundukan na yan, yan yung tinatawag na bundok na kung saan makikita nyo yung tinatawag na daang kalikasan. Diyan mismo yan. Sad to say, hindi natin pwedeng puntahan ang daang kalikasan sa dalawang dahilan. Dahil hindi tayo pupunta doon. Pangalawa, kasi hindi pa siya pwedeng puntahan. Mag-alas 12 na ng tanghali, kailangan natin kumarga ng pagkain. Maghanap tayo ng something na makakain na medyo light lang. Okay, welcome to Mga Tarem, Pangasinan. Stop over muna tayo dito para sa quick tanghalian natin, para mamaya pagdating natin sa spot hindi tayo nagmamadali na magluto ng pagkain kasi mga gutom na kami. Kalabasa po, may munggo po. Parang ito po yung gusto ko. Yan. Okay po. Sige po. Saka isang kanin natin. Ang dami sabaw. Huwag na tayo magulam. Baka merong ano rin sila. Yung mga kaning lamig. Kaning lamig. Bahaw na lang. Bahaw nga. Bahaw, Plus, sabaw. Sabaw. Tsaka baka may tubig na dyan. Ito po. Wow. Po at Ikaw bro, kamusta ang first day of long travel? Napakasaya man. Tapos hihigop ka pa ng gantong sabaw. Pag higop mo, ikaw yung masarap. Ang totoong pabaitan, mabait. Saka ang papaitan bro sa atin sa Malolos, kalamansi ginagamit, hindi updo. Hindi yan talaga updo. Ang tawag dito ay nakalimutan ko na. Pero talbos siya ng dahon ng... Ano nga ba to? Sayote. Hindi siya sayote. O kalabasa. Ikaw chef ka, malalaman mo to. Ano yung kalabasa nga? Ah, kalabasa? Oh, dahon ng bulaklak. Usbong. Usbong ng dahon ng kalabasa. Tapos yung mismong bunga ng kalabasa with dilis, hibe, tsaka gata. Bro, yung hibi mabigat doon. Oh, depende. Basta pag hibe. Oh. Sumasakit yung ulo ko. Parang gusto ko ng Alaxan FR. Alam mo di ba ibig sabihin ng Alaxan FR? Yung FR. Fender lever. Oh, dikit mo muna yan. Sabi mo kay Dodong Lagan. Yan. Kaya na tayo didikit kay Watod. Yan. Pagkatapos ng halos 7 oras, ay malapit na namin marating ang dagat kung saan tayo magka-camping ng ilang araw. Napakagandang overlooking to. Sana in time pwede rin mag-camping dito. Hindi kalayuan ay sumisilip na ang karagatan ng Dasol. Ano ba to? Kaya pa? Pero kinakaya naman niya. Pero wala kaming booking sa kahit anong resort dito. Kaya kailangan muna namin maghanap yung resort na hindi maraming tao. Buti na lang mataba yung gulong natin. Hindi na siya tulad ng dati na naka-low profile. Malaking factor din ang bubabiyahe ng weekdays. Kasi kapag weekdays, kukonti ang tao. Ang ganda! Hanggang sa meron kami nakitang isang lugar na pwede namin tuluyan. Oy, anak ng Tokwa. Beachfront bro. Oh my
May gulay. Grabe, ang ganda bro. Magbi-beach front tayo? Yeah. Sarap pa. Anong pangalan ng resort? Recodo? White sand. Hanap tayo ng spot na pwede natin i-park yung mga camper vans. Pero meron talaga. Tsaka swerte natin na hindi matao yung lugar. Kasi nga weekdays ngayon. Dito ganda. Ganda. Ito may lilim tayo dito. At saka may ito pa, may ilaw oh. Ilaw pa. Matigas to. Matigas, hindi kayo lulubog. Bro, pag ganun tayo. Oh sige. O, tapos gamitin nyo na itong mga Lamesa. tables kung kailangan nyo pa ng Yung side upuan. owning ko pala. Meron dyan. Saan ba ano natin bro? Yung harap ng sasakyan. Hindi, kahit doon ako sa banda. Pwesto ko dito ng ano. Malaki yung sa'yo, di ba? Oo, Yung sa akin. Oo. Oo. Pag ano. Worth the layo. Ang ganda. Solo natin, no? Tsaka tignan nyo yung tubig ng dagat. Sobrang linis. Kailangan nyo talagang dumayo sa malayo-layo. Itong mga lugar ng Agno, tapos itong sa Sual, hanggang sa dito sa dulo, ito talaga, dito talaga yung mga nagagandahan mga karagatan. Isipin nyo, parang white beach. Hindi naman siya white na white. Parang cream sand. Okay, first things first. Hammock. Altitude outdoor bro. Kasi ito yung pinaka mabilis i-set up na hammock. Magaan, hawakan mo. Oo nga. Oh, di ba? Isipin mo 'yun, di ba? Walang karagdagang bigat 'yan sa ano mo, sa backpack mo kung mag-backpacking ka o magano. So baka manibago pa lang na gumagalaw-galaw yung iyong tutulugan. So ang sekreto doon para hindi gumalaw-galaw, edi huwag kang gumalaw. Tali mo na lang ano, taling bata. Hindi ka nababagsak niya. Hindi ka nakakaano niya. Di bali na mahulog sa hammock kaysa sa Maling tao. Ayos yun. ayan. Ayan, may natutunan naman kayo sa mga pogi. Usapang pogi yan. Pagkausapang babayero, pas tayo. Oh, bawal. Simula kasi nung nag-asawa ko, one woman na ako. Kaso single naman kasi yan bro. Single ba siya? Single siya. Gusto mo ihanap kita? Anong edad? Mas lalo to. Ay, nako. Veterans, ano? Oo nga pala, papakilala ko sa inyo. Siyempre, kilala nyo si Project. Yeah. Also known as Vancada TV. Ito naman si Pok Maru. Parang isang karangalan pa. Isa kang marupok. Lahat tayo ay marupok. Ngiti ka nga bro. Ngiti ka. Si Project lang ang walang braces dito. Ito naka-braces. Oh. Naka-braces. Ito rin naka-braces. Yan ang mga sinyalis na pagiging marupok. Yung mga nakabraces. Nako. Swerte natin. Isa rin to sa ginugol ko kasi ayoko rin yung power station natin kung hanggat maaari matitipid ko. Hindi ko pa kasi nasi-set up na maayos. Pero bro, malayo talaga siya yung ano. Yung Malayo talaga yung lugar. Pero worth it naman pagdating. oh bro, yung pagod is makakalimutan mo lahat. Given naman na nakakapagod naman talaga mag-drive. Pero sa camping, ito nga yung reward sa mahabang biyahe. Mas mahaba yung pahinga kaysa sa driving eh. So welcome. Ito na nagse-set up na kami dito. Dito yung van ni Vancada. Nag-set up na rin siya na kanyang kitchen. Grabe no? Ang tindi. Tapos yung van natin, si Watod, nandito lang. Binuksan ko lang yung ating awning, yung ating SR awning. Ito lang muna bubuksan ko. Bro, malaking bagay sa atin na meron tayong masasaksakan ng kuryente ngayon ng araw, no? Sobra bro. Meron. Sobrang laking bagay. Kasi, siyempre, kailangan natin ng ilaw sa gabi.
At hindi natin magagalaw yung ano natin, mga power station Yun natin. ang pinaka-the best doon. Pokmaru! Yes! Eh, ano ba ang toka mo dito kapag magkasama kayo ni Vancada? Chef. Dala ang buong kusina. Very aesthetic. Makakonect ka dun sa outlet? Oo. Ayan, malagay lang natin muna dito. Mahaba din naman to. Ayan. Tingnan natin kung iilaw siya. Ayun, Yun. pang madamaga na. Ang sarap. Sana lahat ng mga camping site may ganito. Solo natin yung lugar. Okay, sila ang toka sa luto kasi sabi nila sila ipagluluto daw tayo pero tutulong tayo. Kung ano may tutulong natin. Gamitin natin yung ihawan ng ng Altitude Outdoor kasi mag-iihaw din kami ng isda. Ito, puro fresh meat ang laman nito. Punong-puno ng ice tapos may mga isda dyan. Mga ihawin. Buti lang dala natin palagi itong ihawan ng Altitude Outdoor. Kasi ito talaga yung pinaka-ideal na ihawan sa mga camping ba. Portable, manipis. Mabilis set up. Kasabay ng paglubog ng araw ay ang paghahanda ng mga lulutuin para sa aming hapunan. Pagkatapos ng pangatlo kong Philippine Loop, ngayon lang ulit ako nakahinga. Ito na talaga ang oras na makapagpahinga at makakalma. Alam mo mga camper talaga tayo. Alam mo kung bakit? Tayo lang naman. Pag nag-usap tayo, nagbubulong-bulungan lang din tayo. Meron na tayong task ngayon. Kasi kanina pa ako naghahanap ng pwede kong maitulong. Gugas tayo ng mustasa. Ang hirap pangatawanan nung ipagluluto ka ni Vancada. Uy, nasaan yung paasin natin to? Tol, paasin. Sabihin ng mga nag-ASMR na kayo lang ang nagbabanlight na maingay. Bakit ba? Banlight namin to. Eh di mag-banlight ko nang hindi ka nagsasalita. Dali mo yung buong pamilya mo tapos huwag kayo mag-usap. Sign language yan. Hindi nakapagsalita kami ng ganito dito. Kasi kami lang talaga yung tao. So hindi naman masamang magkwentuhan kayo kapag nagka-camping o nagbabanlight. Kailangan po talaga magsalita para mas maintindihan nyo. Pero pag meron kayong mga katabi sa camping, Ay, bawal. yun medyo i-minimize yung. Pero kami dito, kami lang. Respeto natin yung yung katahimikan pag meron tayong Kasabay. Yan lang naman ang magiging source ng away sa camping site kapag merong maingay. Dalawa lang yan. It's either ikaw yung mga away o ikaw yung aawayin. So ako po yung naninibago dahil hindi siya ako nakikita tumutulong dito, nagluluto. May mga instances talaga sa buhay na ganyan. Feeling natin tayong pabigat sa buhay. So yung mahal na natin. Ikaw bro, hindi ka pa tinatabla ng hiya? Hindi naman. Bilisan nyo! Nahiya mo kami. Kaso naipit kami doon sa gusto namin tumulong. Tapos yung sa pangako nyo na kayo ang magluluto para sa amin. Hindi pinanghahawakan namin. Yun na lang. Hindi lang pinanghahawakan natin, di ba? Oo. Grabe kayo sa aesthetics bro O tignan nyo to Kay Vancada to, na-order sa Alibaba. Check this out. Boom!
pagkatapos ng pangatlo kong Philippine Loop, ito na talaga ang pinakaantay ko na oras para makapagpahinga. Napagod ako. Kain na po tayo. Napagod sa kakantay. Wow. Okay, kami kakain na dito. Kakain na po kami. Wish namin na sana kayo ay kasama namin. Pero andun naman yung chance na pwede nyo rin gawin yung ginagawa namin na mag-camping. Harap Aminin ko, talagang napagod ako ng sobra sa mga pinagdaanan sa loop. Bisaklat. Tawag yan, bisaklatin. Isaklatin ang manok. Pero nilulook forward ko talaga ang pagkakataon na to. Itornado mo na yan. Excuse me. Cowboy naman tayo. Hindi natin kailangan service bro. Kailan ka nga pala lumaling sa TV? Busog ako mga bro. Parang nalay gutom mo. Nakapag-dinner na nga pala ako kagabi. Ikaw Jel, gumaling na ba yung hepa mo? Pero nilulook forward ko talaga ang pagkakataon na to na makabalik tayo sa pag-van life. Dahil dito, hindi ako napapagod. Kalmado ako dito. At alam ko kayo rin. Ako takot ako mag-ihaw ng may lumiliyab. Ha? Yung sa kanya lumiliyab pero totoo. Yan na tayo nalaglag eh. Ha? Huwag yan. Ito yung gumulong sa ano? Oo, huwag yan. Paano mo nalaman? Maliit yung may kuya. Kayo mo na. Oo ka na! Dito yan! Ay, may una may ano nga. May buhangin. May buhangin. Ngay, idikit mo na. Anong tamin mo? Oh, Magaspang! may buhangin. Rock salt yun. Rock salt.